Pinas. Member KBP, oras. Eksakto en punto, alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ipinapanukala ng Department of Finance na pansamantalang bawasan ang taripa sa inaangkat na bigas na 0% o hindi hihigit sa 10% mula sa kasalukuyang 35% upang matiyak daw ang matatag na supply at murang presyo nito sa bansa. So, importasyon, gano'n. Oo, yun ang direksyon. Yun. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ang pagbabawas ng taripa ay isa raw pong komprehensibo na diskarte upang matiyak na ang supply ay mananatiling sapat sa pinakamababang presyo. Inayos ba niya yung kanyang kuwelyo na sabihin niyang yan ang pinakakomprehensibong diskarte? Yan ang mga diskarte. Yan. Sa report po ng Philippine Statistics Authority, isa sa nag-trigger daw po ng mataas na 5.3% na inflation noong Agosto ay ang mataas ngang halaga ng bigas. Ang isa pang ipinapanukala ni Diokno, Aba, meron pa? oh, it's not a joke, no? Ay ang pansamantalang exemption sa mataas na toll fee ng mga truck na nagdadala ng mga yan ang produkto. diskarte. Yan ang diskarte. May higi pa to. Oo. Na nagdadala ng mga produktong pang-agrikultura at magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan Saan? ng mga tollway concessionaire at operator. Yan! Yan nga, yun. Mabuti-buti. Lokal lang karga-karga nun. At lokal lang makikinabang. Ay, nako. Ay, teka, ayaw pa na. Totohanan 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig dito sa studio. Sobrang lamig dito. Basta't si Kuya Angelo, Kuya Angel ang sinundan natin talagang napakalamig. Ano bang mga pangyayari ganun na lang kalamig dito? Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? How's your weekend? Ikaw kumbatsero na marami naghanap sa iyo nung nakadali ka raw ng isang mabilis na kinukwento ko nga dito. Tinanong ko si Mother, long weekend ba ngayon? Ba't hindi niyo ako nasabihan? Hindi sabi ni Mother, pumasok pa dito. Hindi Ako kasi unang nakakita. Bakit ka ako wala si Anthony? Kaya pala
nagtataka ako. Kaya pala, nung nakaraang nag-uusap kami rin tuwing malilingon ako sa kalendaryo, ginagano na mukha ko. Meron palang kakaiba sa kalendaryo. Hindi ba? Nakita mo eh. Kaya lang, ang nakalagay pala dun sa kalendaryo ay may pasok. Special working holiday. Working, special pero working, pasensya na kayo. Akala ko, hindi ko nakita lan. Ganun pa man kumusta ba ang balita namin in-inspection mo, tinignan mo kung gaano kasaya ang mga Vietnamese kumbadero. Tumatalon. Ay, sabi ko na nga, yun na nga naging hula ko. Nagtatampisaw. Naglululundag. Sabi ko naglululundag siguro ngayon ang mga Vietnamese. At pagkaingay-ingay siguro ngayon doon sa Hanoi, Vietnam. sa Ho Chi Minh. Sa Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Kung dahil sa 5-year rice deal. Antindi, no? Sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. Antindi naman. Ngayon pa lang siguro nagkukwenta-kwenta na ng mga gagastusin ng mga Vietnamese farmers kung ba, Jer? Ito ang bibiling ko. In the next 5 years, bibili ako ng Ferrari. Ito. Dahil ang Pilipinas ay bibili ng bigas sa amin. Ganun. Sigurado yun. Ganun ho yan. Meron akong napansin kung Bachero dahil pinuntahan ko yung Mekong na yan eh. Mekong. Yung Mekong River. Mekong Nasi na yan eh. Yung Mekong Delta kung Bachero, nakikita mo talaga yung mga palayan nila. Sa isang palayan, umaani. Sa karugtong na palayan, nagtatanim. Sabi ko, walang humpay ang production talaga ng palay dito. Talaga. Meron silang Mekong River. Sapat na supply ng tubig. Kaya napaka-importante ng irrigation dito sa atin dito sa atin, hihintayin mong umulan para makapagtanim ka. Doon sa mga sahod ulan lang. Ulan. May mga meron namang mga irrigated farmlands, pero ewan ko ba, nauuna yatang kumita yung mga taga-NIA. Parang ganun diba? nga. Noong pa putok na putok yan. Magbago na yung ibang mga nalalagay dyan, kumbachero. Katulad halimbawa, kumbachero, nung ikinuwento sa atin ni Doc Helen Tan ng Quezon. Saka naman nakakita ng patubig na walang source ng tubig. Naglagay po ng kantarilya, naglagay po ng irrigation canal. Wala naman source ng tubig. Tapos pataas. Kaya nga yung pwedeng maging source ng tubig nasa baba. Kaya talaga para lang kumita. So kaungasan talaga nangyayari doon tayo kulang sa pagbabantay na gano'n. Sa pagsusuplong, ewan ko lang kung baka naman nagsawa na rin yung mga kababayan natin sa pagsusumbong dahil sa mga pangyayaring sa mga reklamong wala namang nangyayari. Walang pinatutunguhan. Walang pinatutunguhan. At saka tapos sila pa mapag-iinitan kapag nakalusot yung opisyal ng gobyernong inirereklamo. Sinabi mo pa, baka bukas makalo, ikaw naman ang sandamakmakang kaso mo. Ay, sigurado. Baka yung nagreklamo sa irrigation na yun, baka sa kanal na lang makita yun. Yun ang mabigat sa lahat. Pag nakita nyo po ang mga magsasaka sa Vietnam, sipol-sipol. At talaga, masasaya. Hindi ka ba nasagasaan ng motorsiklo? Ayun lang. Ang hirap tumawid doon. Ang hirap tumawid, kumbachero. Talagang hindi ka titigilan. Ikaw ang iiwas. Katulad halimbawa nung isang beses nung Sabado. Sabi ko, kasama ko si Bailon ngayon. Sabi mo, mga pwede mong kausapin yan, mga Vietnamese. Sabi ko, John, pindutin mo yung sa traffic light para huminto. Minto nga yung mga four wheels. Pero nung tumatawid, yung mga motor hindi na humihinto. Ikaw ang iiwas. Tsaka hindi nagmi-minor. Kahit na tumawid ka na, naglalakad ka na ngayon, hindi magmi-minor yun. Ang ini-expect nila, ikaw ang magmamabilis na tumakbo. Oo nga, pambihira pa. May ganun. Ang Vietnam po, mga kababayan, ay marami pa rin dapat na ayusin. Pero yung, sabi nga ni Kumbachero dito,
kabago-bago lang kailan lang? nakakatikim ng Escalator. Ito, medyo baka dumating ang araw. Na-overtake ka na tayo, Overtake, kumpachero. totoo. Yung airport lang nila, pagkaganda-ganda, kumpachero. Nako. Yan ay dahil sa bigas. Dahil sa kanilang mga ibinebentang bigas at ang isa sa nangungunang importer nila ay ang Pilipinas. Ang Pilipinas. 90% po ng imported rice. Oo. Kung galing doon. Kung 5-year rice deal yan, kumbachero, ibig sabihin, in the next 5 years, wag nating asahan ang rice self-sufficiency. Ganun ang dating nun. Parang ganun ang dating. Nako. Kasi ang pinag-uusapan na natin dito, ang ipinapanukala ni Idol Benji Jokno, Benjamin Jokno mas mababang taripa. Ay, anak ng bata. Ibig sabihin, mag-import na lang tayo ng mag-import ng bigas. Para mo sinabi sa mga magsasaka, tigilan natin pagtatanim na yan. Magsaalis na kayo sa inyong mga bukid. At pumunta na kayo dito sa Manila at dito na tayo magbenta ng bigas na imported, Yun. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Engineer Tony Nanggel. Wala ba tayong ratunying dyan? Si Engineer Tony Nanggel, noong pangarap na Papunta niya. na tayo sa Yung rice self-sufficiency. Aabot kamay na natin nung panahon ni Engineer Tony Nanggel. Isipin nyo, during that time, kumbachero, meron na tayong tree cropping. Oo, di ba? Samantalang sa pangkaraniwan, 2 cropping season lang tayo. Nung panahon niya, may mga lugar na may 3 cropping season. Kaya dahil lang sa ratunying. Ratunying. Ayan. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, Mr. Jelom Tang. Happy birthday! Happy birthday, Jelom Tang. Lakyam Chap Dihun, 6:12 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, September 11. 9/11 pala ngayon. 9/11, meron man nagbe-birthday. Walang pasok ngayon. Talaga ha. 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Work and Holiday Visa Agreement ng Pilipinas at Australia pinagtibay. Motorcycle Riding Academy bubuksan na ng MMDA. Panibagong oil price hike, nakakasana naman bukas. COMELEC nagpalabas ng show cause order sa halos 100 kandidato sa barangay at SK elections. Isang babae pinagbabaril ng riding in tandem sa Pasay, patay. Bus terminal sa Batangas, sinagisan ng granada, 12 minibus bahagyang napinsala. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:19 ang ating oras. Sinelyuhan ng Pilipinas at Australia ang kasunduan sa Work and Holiday Visa Agreement na nagpapahintulot sa mga mamayan ng dalawang bansa na makapagtrabaho habang nagbabakasyon. Hindi bakasyon yun. Oo. Magtatrabaho ka habang nakabakasyon? Ganun. Hindi bakasyon yun. Hindi. Nilagdaan ni na DFA Secretary Enrique Manalo at Australian Ambassador to the Philippines, Kyong Yu. Tama ba yun?
Sa Australia ba talaga yan? Baka naman sa South Korea ito, Wala Sherwin, ha? Oo, sigurado ba kayo? Australian Ambassador to the Philippines, Kyong Yu, ang Memorandum of Understanding para sa Work and Holiday Visa Agreement habang nasa official visit sa Pilipinas si Australian Prime Minister Anthony Albanese noong September 8. Ito'y nangangahulugan na pinapayagan ng mga turistang Pinoy at Australiano na makapagtrabaho habang nagbabakasyon upang makabawi sa kanilang gastos. Yun. Sa ilalim ng MOU, bibigyan ng multiple entry visa ang mga bakasyonista na may visa ng hindi lalagpas sa 1 taon. Ito ay bukas para sa mga Pilipino at Australiano na may edad 18 hanggang 31 at nakapagtapos ng kolehiyo o nakakumpleto ng 2 taong undergraduate study o post-secondary education. Alas 6:20 ang oras ngayon na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Bubuksan na ng MMDA sa September 27 ang Motorcycle Riding Academy sa mga rider na gustong magsanay. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, nagkaroon lang ng bahagyang pagkaantala sa target nilang inaugurasyon na dapat ay noong Agosto dahil sa nararanasang mga pagulan dulot ng bagyo at habagat. Sinabi ni Artes na 2 araw na ang itatagal ng training course sa mga rider at 100 ang participant sa bawat batch. Layunin nito na mabigyan ng higit na kaalaman ang mga motorcycle rider sa pagdidisiplina sa pagmamaneho upang mabawasan mga aksidente sa mga lansangan sa Metro Manila. Maganda to, kumbachero Pero Ayos sapat yan. na ba yung 2 days, kumbachero? Pwede na yun. Kaysa Basta wala, maghapon. Basta Basta maghapon. Oo. Malaking tulong na yun. Yung marami kasing nagmumotor na yung basic, ang tagal na nagmumotor, pagsalang, yung unang araw pa lang magugulat na. Ganyan pala. Parang si Big Time Bernard, ang tagay na nagmumotor yun, namamasada pa ng tricycle. Nung unang araw pa lang, ganyan pala. Tinan mo na. Ganun ho. Kaya sa mga nagmumotor dyan, sumalang ho kayo sa training. Importante Importante to. ho yan. At ang pinaka-importante dito ay magiging ligtas ka sa pagmamaneho at ligtas din yung mga nakakatabi mo sa kalsada. Ayun. Ang importante. Alas 6:22 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. May nakaambang taas presyo na naman sa mga produktong Naku po. petrolyo bukas. Naku po. Batay sa pagtaya ng Department of Energy na sa pagitan ng 30 hanggang 60 sentimos kada litro ang maaaring itaas ng presyo ng diesel. Ay, malaki rin ito, ha? 30 o hanggang 30 hanggang 60 centavos. 10 centavos hanggang 40 centavos naman ang pwedeng itaas daw po ng gasolina at 20 to 50 centavos naman ang posibleng itaas ng gas o kerosene. Alas 6:23 ang oras ngayon, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Halos 100 ang kandidato sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang binigyan ng show cause order dahil sa maagang pangangampanya. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na binigyan ng 71 kandidato ng 3 araw para ipaliwanag ang kanilang panig kung bakit hindi sila dapat masibak sa pagiging kandidato sa darating na halalan sa October 30. Paulit-ulit ang babala ni Garcia laban sa premature campaigning dahil ang campaign period ay magsisimula sa October 19 hanggang October 28. Ang kagandahan dito, kumbachero, sapul na sapul mo kung sino ang nagpi-premature campaigning Kasi kandidato na sila Oo, kandidato na. Nung nag-file sila ng Certificate of Candidacy, ayun na. Kandidato na sila. Official na silang kandidato. Hindi katulad nung sa araw. national, sa national kumbachero, bago pa makapag-file ng Certificate of Candidacy, wala nang puknat, nagko-commercial, namimigay ng kung ano-ano. At hindi sila pwedeng kasuhan ng premature campaigning sapagkat hindi pa sila kandidato. Itong mga to, kandidato na kayo kasi mahikli lang yung panahon ng pag-file ng COC. Ayan. Yun. Kaya tingnan ninyo mabuti, bantayan ninyo inyong mga galaw dahil nakabantay. Ayan. 24 oras. Ayun. Si COMELEC Chairman George Garcia. Patay ang isang babae ng pagbabarili ng mga lalaking sakay ng motorsiklo sa Pasay. Kinilala ang biktima na si Erica Dulaca, 41 anyos, residente ng San Juan Street. Sa ulat ng pulisya, 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang biglang sumulpot sa lugar at saka
pinagbabaril si Erica. Ayon sa report, nakasuot ng full face helmet at naka-jacket ang dalawang salarin. Ito ano ba ere? Ayan, may video pala. Oh. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit kinalaunan ay binawian rin ng buhay dahil sa mga tinamong tama ng bala sa tiyan. Ayun, bumagsak nga doon pala sa kalsada. Nagsasagawa na ng manhunt operation sa mga otoridad matapos na matukoy ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV. Grabe, no? Alas 6:25 na ng umaga, maya payabak kay Kongane, mga kabalen, gising na. Nasa 12 minibus ng Magnificat Transport Cooperative ang nagtamo ng minor damage, habang isa ang totally damaged makaraang hagisan ng granada ang bus terminal nito sa Laurel, Batangas kahapon ng madaling araw. Sa kabila nito, wala namang niulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Ayon kay Colonel Samson Belmonte, Provincial Director ng Batangas Police, isang lalaki ang sinasabing naghagis ng granada sa bus terminal bago mag-alas 4 ng madaling araw kahapon. Inihinalang nag-ugat ang insidente sa bagong lipat na bus cooperative sa bayan ng Laurel na dating nasa Tanawan at hindi ito nagustuhan ng grupo ng mga magta-tricycle at jeepney operators at drivers dahil apektado ang kanilang biyahe at kita. Yun na. Ano ba itong mga bus na to? Yung mga parang ito yung modern jeep eh. Modern e-jeep no? Yan yung yung itsura niya Yun na Ayun. So ang nakakakompetensya yung mga tricycle, mga jeepney operators, yung mga luma. Kaya ganun. Ay, nako. Ito hindi sinabi ni Mother na yun ang suspecha niya Ang isang pagsususpetsahan ko dito, empleyado Empleyado na hindi nakakasweldo ng tama Pwede. O kaya hindi hinuhulugan ng SSS o pag-ibig kahit kinakaltasan. O kaya dati ang paghinalaan NPA. O kaya NPA hindi nagbibigay ng revolutionary tax. May ganun, Susunod! Tito Boy! May update ho tayo dyan sa malakas na lindol na tumama dyan sa Morocco. Mahigit 2,000 na pala kumpatsero ang patay. Ang tindi, Grabe. May mga kababayan tayong nagtatrabaho dyan. May nagtatrabaho dyan. Kaya mamaya alamin po natin ang latest. May mga nadamay bang kababayan natin sa malakas na lindol. Magnitude 6.8 na lindol. Grabe. Noong Biyernes, pinakamalakas na lindol na tumama sa Morocco sa loob ng 100 taon. Grabe. At nagpapatuloy ngayon ang search and rescue operations doon. Alam nyo, pag kami nangyayaring lindol na ganyan, tapos ganyan kadami ang namamatay. Lagi kong naiisip yung binababala ng PBOX dito sa atin. In the big one. In the big one, Yung bang parang inevitable siya kung batsero. Talagang mangyayari. Ang tanong na lang kailan. Kung kailan. Ayun. May makakausap po tayong kababayan natin mula dyan sa Morocco. Sandali po lamang. Oras natin, alas 6:28. Ano sa Chinese? Lakyam Japwehun. Ayan, 6:28 ng umaga. ACS Balita. This time check. Baha. ACS Balita. Alas 6:31 ang ating oras. Punta tayo kung batsero ng Morocco. Ando ng ating isang OFW siya, Sherwin. Si Bong Palomar, live and direct mula dyan sa Morocco. Bong, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat dyan at sa lahat ng tagapakinig po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano po bang oras dyan ngayon sa Morocco? 11:32 po ng gabi, sir. Ay, maghahating gabi na pala dyan, atrasado pala kayo ng 7 oras. 7 oras, Opo, sir. Opo. 7 oras. 7 oras. Kayo po ba matagal lang nandidiyan sa Morocco at ano po ba ang inyong trabaho dyan? Ako po ay nagtatrabaho po, sir, sa airport ng Morocco sa duty free. So, magpa 5 years na po ako sa September 29 ngayong taon.
Happy anniversary. Oo nga Advance pala, happy anniversary sa inyo. 5 years. Saan anong lugar mismo yung kinaroroonan nyo ngayon, Kabong? Ang lugar ko po, sir, kung tawagin po ay Isawira. Isawira. Mula dito hanggang doon sa epicenter ng Lindol, which is yung Marrakech, mga 3 oras po yung biyahe. May land. So from here, mga 180 kilometers po, sir, galing dito sa lugar ko hanggang doon sa Marrakech. Malayo-layo rin. Pero naramdaman nyo ba dyan sa inyong lugar yung Lindol? Opo, sir, mga ganitong oras, mga 11, nung time na yon, patulog na sana ako kasi pagod. So, naramdaman ko parang dumuduyan yung aking apartment dito. So, after siguro mga 5 minutes na dumuduyan, lahat ng tao nagsilabasan kasi nga first time sa kanila mangyari to. So, lahat sila nagpanik. So, ako naman kasi kuha na tayo sa mga ganong bagay, hinihintay ko mag-aftershocks bago lumabas sana, kaya lang tumigil naman siya. So, hindi ko alam na malaki pala yung pinsala niya sa ibang lugar. So yung dyan sa lugar mo mismo, malakas din pala ang pagyanig, Bong? Malakas po, sir, malakas. Grabe. Kasi parang yung duyan na tipong kwan ka, nagdumuduyan, parang ganun, sir, eh. Buti na lang kamo kasi dito sa lugar ko is karamihan ng mga building po dito is bago kaya hindi kaagad na kumbaga walang pinsala. Pero may ibang part dito sa lugar ko which is yung mga lumang building, talagang nagsibagsakan daw yung mga debris doon kasi nga karamihan nga dito sa Morocco, wherever kung saan ka pupunta dito, mga luma po yung building. Mga prehistoric ba? Oo nga raw, mga kung ilang taon ng edad na ng mga gusali dyan. Saan kanyo yung epicentro? Anong tawag doon sa lugar? Marrakech po, sir. Marrakech. Sabi nung mga kasamahan kong Moroccan dito, kasi yung kwan talaga, sir, yung Marrakech, hindi naman talaga yung pinaka-Marrakech, yung pinaka-center, yung malapit na bundok doon sa Marrakech, which is yung nakatira, yung mga parang yung mga Berber village ba, yung mga nakatira sa bundok sa Atlas Mountain. Doon talaga yung pinaka-epicenter ng Lindol, which is doon tumama yung, kung makita nyo yun sa video, sa mga luma na yung building niya. Kaya kunting uyog-uyog lang ng Lindol, talagang masisira po yan. Diyan ho ba sa Morocco, lumalamig din ng todo ang panahon? Opo, sir, pag ngayon pa-umpisa na siya. Paumpisa na siya ulit. Lumalamig na ulit. Lumamig until February po. Sa report ho ng international news ay 2,100 na ang confirmed na patay. May mga binabanggit pa bang mga missing at gaano karami pa? Opo, sir, kasi nga hindi pa nakumpleto yung paghukay nila kasi grabe talaga yung tinamaan ng Lindol, sir, eh. Isa nga doon sa yung katrabaho ko, yung kamag-anak niya is 4 ata yung nasawi doon sa pamilya ng kanya, ng kamag-anak niya. Kasi nga, ang nangyari po kasi, sir, kagaya niyan 11 o'clock, so wala talagang, kumbaga, karamihan ng mga tao na sa loob na ng bahay. Patulog yan na. Minsan yung mga dinner time ng ibang Moroccan, yung mga ganong oras. So, bagay, hindi talaga nila ini-expect yan. At saka, yung pinaka-last na Lindol pa po is 2004. Tagal which is nangyari naman yun sa Alosima. At saka, 1960s. Okay. Bong, may mga alam ka bang mga kababayan natin na nandun mismo sa epicentro ng Lindol? At may mga report na ba dyan na may mga Pilipino na casualties? Sa ngayon po, sir, wala naman akong nabalitaan na Pinoy na nasalanta doon kasi lagi kong pong ina-update. Mayroon pa kaming FB group dito sa Morocco which is yung Filipino United in Morocco. So, nagkakuan si Philippine Embassy doon parang nagre-remind siya kung may mga nasalanta. So far naman po, wala naman akong nabalitaan na may nadamay doon. Kasi
doon sa nasabi ko nga, karamihan talaga na nasa lanta, yung mga nakatira doon sa bundok, yung mga namurukan, yung mga nakatira doon sa mga lumang building. So sila talaga yung pinaka-severe na natamaan ng lindol. Oo. Marami bang mga Pilipinong nagtatrabaho diyan kagaya mo? Marami din po, sir. Siguro mga kulang-kulang kami 5,000 dito sa buong Morocco. Pero karamihan sa amin dito, sir, mga nakatatrabaho sa loob ng bahay. Yung DH. Oo. Sa record pala ng DFA, nasa 2,000. Oo. Pero sa record mo, Bong, nasa 5,000. Hindi yung Pinoy po, sir. Yun yung parang pinaka-population namin buong Pinoy dito. Nasa 4,600 something eh. Pero doon sa pinangyarihan ng sponsor, pinangyarihan ng lindol, hindi naman ganun karami yung Pinoy doon kasi karamihan talaga ng Pinoy which is sa Casablanca at sa Rabat. Sa Rabat yun yung pinaka-capital city ng Morocco. Rabat, Saka sa Casablanca. Oo. Pero sa record kasi ng DFA ay 2,000. Di ba? Talagang maraming mga undocumented. Hindi pa naililistahan. Bong, kung sakali may mga update pa tayo dyan, hihingi kami sa inyo ng mga additional information para nababalitaan natin ang ating mga kababayan. Dito ba sa Pilipinas, taga saan kayo? Taga Cavite po ako, sir. Cavite. Dasmariñas. Dasmariñas. May mga pamilya kayo dito sa Dasmariñas. Opo, sir. Diyan po ako. Diyan po yung bahay namin sa Dasmariñas. Ikaw muna reporter namin dyan, ano? Pero walang bayad. Walang Sige bayad. Salamat, Bong. Thank you, Bong. Maraming salamat po. Si Bong Palomar, kababayan natin mo dyan sa Morocco. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. Alas 6:39 ang ating oras. Pas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and everyday Smart Dishwashing Day. Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, magpapatuloy ngayong araw ang pamamahagi ng gobyerno ng 15,000 na ayuda sa mga retailers ng bigas sa Metro Manila at maging sa Zamboanga del Sur dahil sa yung mga naapektuhan ng rice price cap. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa aabutan ng tulong pinansyal ay ang 15 retailers sa Pateros, 161 sa Navotas. Napakarami naman sa Navotas. 129 sa Parañaque at 32 sa Zamboanga del Sur. Kumpiyansa ang Department of Agriculture na magiging matatag ang supply at presyo ng bigas at palay sa pagsisimula ng anihan ngayong buwan hanggang Oktubre. Ayon kay Agriculture Undersecretary Leo Sebastian, target ng gobyerno na magkaroon ng inisyal na 5 milyong metriko toneladang ani ng palay sa nasabing mga buwan. Marami pala dito kumbachero ay manggagaling sa Rice Granary of the Philippines. Nag-aaway pa nga yung Nueva Ecija at Isabela dyan. Kami ang Rice Granary. Kami ng Nueva Ecija. Kami ng Isabela. Kami. Sige, kahit sino pa. Basta marami kayong aanihin para sa ating mga kababayan. Samantala, plano ng COMELEC na isailalim sa kontrol ang bayan ng Malabang sa Lanao del Sur sa darating na barangay at SK elections sa Oktubre 30. Ito ay matapos ang insidente ng indiscriminate firing ng 2 suspect na mga tauhan ni Malabang Mayor Alinader Balindong sa kasagsagan ng paghahain ng kandidatura sa munisipyo. Napawaw ang mga turista at bisita ng Upper Wright Park sa Baguio City nang sumalubong sa kanila ang isang maganda
at nakasisilaw na panoorin. Wow! Matapos ang pinakahihintay na Water Fountain Music and Light Show na formalang pinasinayaan sa Pool of Pines noong September 8, 2023. Ang ganda nga ng itsura. Yan ba? Ito ba yun? Ito ba yun, Mother? Ang ganda nga pala, Ang pinakabagong attraction daw po na ito ng lungsod na ang konsepto ng proyekto ay inaprobahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. PAGCOR ay pinondohan ng Bloomberry Cultural Foundation Inc. sa halagang 19 milyong piso. Ito pong Bloomberry ay ang corporate social, yung foundation po na ito ay ang corporate social responsibility arm ng Soler Resort and Casino na ngayon po ay ang laki ng kita. Maganda raw ang kita ng Soler ngayon. Unprecedented daw . Wow. Record breaking. Laban tayo dyan. Bigyan naman, Kuya Nani Almeida. Ayan, Kuya Nani Almeida, Kuya Michael Ray Aquino. Laban tayo dyan. Humingi daw pala ng tulong ang Baguio sa PAGCOR sa paglalagay ng Water Fountain Music and Light Show sa Pool of Pines, alinsunod sa pagsisikap nitong magbigay ng bagong buhay sa Upper Wright Park habang pinapanatili ang mayamang pamana at kagandahan nito. So sa Wright Park pala ito, yung sa taas. Tama, sa taas. Ganda, ganda. Mangangabayo ka doon sa taas, ay sa baba, tapos akit ka ng hagdan. Pag akit mo sa taas, sa hagdan, mga ilang steps yun. Mga 99 yun . Habang humihingal-hingal ka, tsaka mo makikita itong... sulit pala. Sulit pala ang aking pagpapahinga. Yun. Ay, hindi daw si Kuya Nani daw Sanea. Si Kuya Natoy daw doon. Kuya Natoy Almeida. Sabi ni Kuya Johnny Santos, laban tayo dyan. Ay kay Mayor Benji Magalong, lubos ang kanilang pasasalamat sa lahat, lalo na sa PAGCOR at sa BCFI dahil naging posible ang naging nasabing proyekto. Ayan. Nagatid po na ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, antabayanan nyo ang mga report ng ating mga RH reporters. Diyan daw sa Marikina, ang mga rice retailers. Aba, may nagnanganga pa ba ngayon? Hindi, nakanganga. Nga, kala ko nga. Nakanganga at naghihintay ng ayuda. Kanina may mga binanggit tayong mga bibigyan ng ayuda, kutakot-takot, mga may daan-daan. Nalampasan yung Marikina? Mukhang nalampasan ng Marikina. Baka mahina yung Marikina pagdating sa bigas. Antabayanan po natin yan. Ayuda. Alamin natin ang sitwasyon doon. 12 minuto na lang, 12 minutes. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. 7 minutes before 7, Doc Tony Liachon, magandang morning! Ito pa lang si Doc Tony, na-downgrade daw, kumbatsero. Downgrade? From consultant ay naging voluntary na lang ang status ng kanyang appointment bilang dyan sa Department of Health. Ito pala yung nangyari matapos na questionin sa Kongreso si Secretary Ted Herbosa. At ang kumustyon ay si Congresswoman Janet Garin. Janet Garin. Ano bang sabi ni Congresswoman Janet Garin? Umalis lang ako bakit daw ilalagay na consultant itong si Dr. Tony Liachon at may sahod pala na equivalent to a director. 100,000 pesos. Bakit daw nagpapasahod ng... bakit daw, ang dami naman daw pwedeng kunin sa Department of Health na nasa loob na gano'n. At kino-question niya na wala daw namang masteral, master's degree. Itong si Dr. Tony Liachon. Wala daw doctorate. Doktor na nga. Doktor na nga. Pero kung ang titingnan experience and contribution sa public health nitong si Doc Tony, hindi matatawaran kumbatsero. Ano yun? Lintik lang ang walang ganti. Mukhang gano'n nangyari. Ang problema naman, tiklop ka agad si Secretary Ted Herbosa nung may, gano'n ho ba? Sige,
ano na lang siya, volunteer na lang siya. Wala na sweldo. Wala na. Wala na sweldo. Hindi, pero ang totoo nun, kumbachero, kahit na siguro gumagastos pa si Doc Tony Lechon dyan ng sarili niyang pera Talaga? Wala sa kanya yun Ano ba, 100,000? 100,000? Kaya lang, yung parang pagmumukaing siya hindi kwalipikado sa tungkulin bilang consultant. Ang sakit to. Para na mga si Secretary Ted Herbosa naman, para namang pwede mo naman sabihin na, Madam Chairman, ganito ho yan. Ganito po yan. Hindi ho matatawaran ang trabaho niya, kontribusyon niya, nang libre. Sa ating sa health sector natin. Baka nakalimutan. Hindi man lang wala man lang narinig na ganoon para daw asong sinipa ng ama parang ganoon gumanon Gumanon lang. Hindi man lang pumisig man na sinabi. Aamba man lang para si alam ba diyo. Manong umamba man lang yung yung aamba lang, baka daw makasahan mapagkasahan ng baril. Pambihirang patis naman inaalala tuloy yun yan ho'y nangyari, mukhang ganun kainit si Congresswoman Garin kay Doc Tony Lechon dahil si Doc Tony ho ang isa sa pinakamaingay nung panahon ng deadback siya. Yung deadback siya na yun kasi ang maraming winasak na tahanan yan. At sa katunayan, may kaso ho yan inirekomenda ho ng ombudsman. Nito lang kung hindi ako nagkakamali, July lang kumbachero. Inirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban dyan kay dating Secretary Garin at iba pang health officials. May mga kasama yan kumbachero. At yun ay dahil sa nakitaan ng probable cause to charge Garin with violation of Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito po may kinalaman sa 3.5 billion pesos na di umano'y maanumalyang dengue mass vaccination program ng Aquino administration noong ang kalihim ng DOH ay si ngayon Kongresista Janet Garin. Bukod ho kay dating Secretary Garin, ang mga nirekomenda rin ng Ombudsman para kasuhan sa Sandigan Bayan ay sina Director Maria Joyce Ducusin, Undersecretary Gerardo Bayugo, dating Undersecretary Kenneth Harticango. At pati yung dating director ng Children's Hospital, si Dr. Julius Lechon. Lechones. Kamag-anak man ni Dr. nito. Kamag-anak niya ba yan? Ang sabi ho ng panel, ang sabi ho ni Ombudsman Uncle Sam Martinez, yung dahong panel, the totality of testimonial and documentary evidence, ang kabuuan ng mga ebidensya ng dokumento at mga testimonya at hand na nakamayan nila, na kinamay nila showed ay nagpapakita that na there was intentional participation, na mayroong sadyang pakikilahok among the concerned public officials, nabanggit na mga opisyal, to commit the crime, para gawin ang krimen. Matindi ho yan. So meron palang ganung desisyon ng ombudsman. Nag-create si Uncle Sam ombudsman ng panel para i-review yun kumbachero, at yan ang naging final recommendation nila at ang pagsasampa sa Sandigan Bayan. Hindi ko lang alam kung naisampa na kumbachero yung kaso. Ang binabanggit yata nitong si Congresswoman Janet Garin. Well, ako for one, naiintindihan ko yung sama ng loob nitong si Congresswoman Garin kay Doc Tony. Kasi kaso yan Kaso yan. Sino ba naman ang matutuwa na ikay makasuhan? Kaya lang. Pero si Doc Tony ba nagkaso? Nakatingin siya kay Doc Tony Lechon lamang. Ang totoo nun medyo mabigat yung sinabi niya tungkol kay Doc Tony Lechon. Ang sabi po ni Congresswoman Garin, ito daw po si Dr. Tony Lechon mapaghatid dumapit. Chismoso, gano'n? Parang gano'n. Kumbaga yun daw mga sinasabi nito ay parang mapaghatid dumapit. Kaya lang kinonfirm ng ombudsman. Itong katunayan, yung ginawa ng ombudsman ay nagpapakita na hindi siya mapaghatid dumapit.
Na siya ay nagsasalita na may ebidensya. Ayun. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Number 1. Gusto ko lang batiin, kumbatsero, ng congratulations. Congratulations. Itong si Joshua Daniel Uri. Apakagaling na bata de La niya. Salle University. Dasmariñas ba to? Sa Dasmariñas. Abe, isip-isipin mo, ito pala magna cum laude itong batang to. Sa kasong BS kurso pala. yung tatay pa lang maraming kaso. Yung tatay kasi maraming kaso. Pero itong anak, napakahusay. BS Tourism. Pambira. Ano ba tawag dyan? Magna cum laude. Magna cum laude. Pero medyo hindi tayo sanay sa magna. Kaya magna na lang. Magna. Congratulations sa Joshua Daniel Uri. Manang-mana sa nanay. Manang-mana sa nanay. Mabuti na lang. Buti na lang. Tinatanong niyo siya, sino ba tatay niyan? Uri eh. Siyempre, si Henry Uri yan. Ang aming Henry Uri po ay ang chairman of the board. Ang chairman of the board ng PNR. Si Henry Traviesa Uri. Traviesa. May mga kampisan pala to. May kapinsan itong si Kachek Talay dyan. At si VP Sara daw ay may pahayag tungkol doon sa kinukwestiyong confidential intelligence fund. At tabayanan niyo po ang report dyan. Captain Ernie Villa, magandang morning. Magandang morning. Kumusta ba mga pinapalipad niyong aeroplano at helicopter dyan? Binabati lang ni Eric Dastas ng happy birthday. Si Kuya Henry Pantoliana. Ang pagbati mula kay Moy Palaboy at si Supremo, si Admiral Boards Adi Luis Bordado, nag-birthday no isang araw. Wala ka man lang kakibukibo, Admiral At happy birthday din, kumbatsero, kay ating Christine Tumanan Peña. Binabati ka ng iyong boyfriend na si Kuyang Romeo Anthony Peña. Andito ka na pala sa Kamanaba. Nabati ko yan nung Friday, kumbatsero. Ganun ba? Nasa Kamanaba na ba? Auto na pala ng Kamanaba. Ito si Kuya Romeo Anthony Peña. Ayun. At magandang umaga rin kay Kuya Ricky Caparino ng SFM Isabela at Kuya Rodel Lazaro ng SFM Bataan na kapwa nagdiriwang ng happy birthday. Ayan. Ganon din si dating Vice Chief of Staff Eric Gloria. Happy birthday. Bok Cesar Ramales. Happy birthday. At syempre si Congressman Mujib Hataman. Happy birthday, Kong Mujib. Wala ba tayong Hataman. Ingatan ng inyong Hataman. Ayan. Kaya nga siya ipanayang kain ng kuratsa at ng lobster. Ayan. Kong Mujib, wala ba tayo dyan? Saka si bossing Ted Liamas. Happy birthday. Birthday din pala kumbatsero ng maniningil ng buwis. Hindi po ito hindi po si Sakyo. Hindi po si Sakyo kundi si Zinaida Reyes ng RR8A BIR Collection Division. Wala ba tayong collection dyan, Ma'am Zinaida Reyes? Happy birthday po sa iyo, sabi ni Ma'am Irene Messina, ang chief ng WAMS Collection Division. Si Baby Clarence Sarmiento ng Pasig, happy birthday din. Antabayanan niyo po ang mga pangunahing balita. We got this king size to ourselves. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Lunes, 11 ng Setyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Zero tax sa imported na bigas, isinusulong ng Department of Finance. Kakulangan ng kahandaan ng gobyerno ng Morocco, sinisi sa dami ng mga nasawi sa 6.8 magnitude na lindol. Road rage SUV driver sa Valenzuela, papangalanan na ng PNP ngayon. Dalawang babae magkasunod na itinumba sa Pasay City sa magdamag. Bangkay ng lalaking nakasilid sa sako nakagapos natagpuan sa Silang, Cavite. Video ng barangay chairman sa Northern Samar nag-viral matapos punitin ang pinapipirmahang Certificate of Indigency ng anak ng kalaban sa politika. Hindi ng politika sa barangay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:08 ang ating oras. Alas 7:13 ang ating oras. Inirekomenda ng Department of Finance na pansamantalang tapyasan ang taripa sa mga inaangkat na bigas. Ayon kay Secretary Benjamin Jokno, dapat ibaba ng hanggang 10% ang 35% na rice import tariff upang maibsan o mapahupang epekto ng price ceiling sa bigas. Bukod dito, sinabi ng kalihim na sa pamamagitan ng hagbang ay mapipigilan ang ibang market players na magsamantala o umabuso habang mataas ang halaga ng bigas sa merkado. Napag-uusapan ng bigas. Alamin natin ang sitwasyon ng mga rice retailers dyan sa Marikina. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, higit 100 rice retailers sa Marikina ang hindi pa nabibigyan ng ayuda matapos ipatupad ang price ceiling sa bigas. Ayon kay Mayor Marcy Chidoro, aabot sa 103 na tindera-tindera ang pinaplan sa pang makakuha ng 15,000 mula sa national government. Ipa-finalize na lang umano ngayong araw ang schedule ng bigayan ng ayudang pangtapal sa lugi ng mga apektadong retailer. Dito sa ilang pwesto sa Marikina Public Market, tila nag-adjust naman ng mga supplier matapos magbigay ng mas murang bigas na ibebenta na sa 41 pesos at 45 pesos bawat kilo. Ayon kay Nanay Crispina Martin, binabaan ng supplier noong nakaraang linggo pa ang hatid ng bigas sa kanilang pwesto. Kailan para makapagbenta sila ng 41 na pesos na regular milled rice. Pero mabilis itong nagkakaubusan sa palengke. Gaya ng sitwasyon ngayong lunes ng umaga, wala na agad ang pinakamurang sinandoning ni Nanay. Sa pwesto naman ng bigas and ever trading, pinakamura ang 45 pesos dahil wala pa namang ibinababa sa kanilang supplier na pwedeng ibenta sa 41 pesos. Lumalabas na kaya naman pala ng suppliers sa pagbigay ng murang bigas. Pero ayon kay Aling Crispina, ang state daw, Jared Anthony ng mga supplier, binabarat na lang ng mga ito ang farmers o yung mga magsasaka para makasunod sa price ceiling ng gobyerno. Para sa kauna-una, mainam dyan Edniel, ang mainam Edniel, marami nang nasa palengke ngayon na 41 tsaka 45. Oo, marami na. Nay Crispina, kailan pa kayo may 41? Kailan pa kayo may 41? Martes. Ang pinatupad yan. Martes pa lang daw, agad-agad nito. Sumunod si Nanay. Oo, sumunod ka agad, ano? Sumunod agad kayo, sumunod agad. Oo, sumunod agad kami. Magkano na raw ngayon ang lugi nila, kung meron man? Magkano na ang lugi nyo, Nay? Wala naman, hindi naman masyadong malaki. Ayun. Kaya naman pala eh. Di, wala na, wag na tayong mag-ayuda, Nanay. Oo, yun nga, Nay. Kaso, pag walang lugi, baka hindi na kayo bigyan ng ayuda. Ewan ko, hindi ko alam yun. Uy, si Mandoming pa pala yung... Sinungaling na tao eh. Ayun. Si Mandoming pala yun? Kaya alam ko, lugi lang siguro kami, konti lang dahil plastic, gano'n. Oo, Pati na mo na. Yun nga. Hindi naman ganun kalaki. May lugi pa rin, Jared. Ibig sabihin, hindi rin ganun kalaki ang pasat pa sa kanila nung supplier. Oo, pati yung supply. Ngayon, bakit kailan kayo huling nabigyan? Bakit wala na ngayon? Lunes na umaga.
Kasi 50 kabans lang nabigay. Naubos agad. Naubos ka agad. Sunday Yung 41. Walang delivery. Mga bukas, meron na ulit. Pero Edniel, nakita ko, alam ko yung si Mandoming, medyo mataas na klase ng bigas yan Oo, mataas na klase ng bigas, pero 41 ang sinandomen ni nanay. 41 tsaka 45. 41 at 45. Oo, meron naman nag-supply sa amin ng medyo mababang presyo. Nitong week na nakaraan. Yan lang naman, ubos yan ka agad, naman ang logical na hinihingi ni Nanay Cristina kahit kung nakausap natin siya 2 weeks ago. Kasi nasabi niya, willing silang magbaba agad ng presyo basta yung supplier nagbaba rin. Tama. Kaya dapat parang drugs lang yan, Edniel. Dapat ang punteriya yung source. Yung source. Kaya lang ito nga, ang abado narrative niya, hindi sinasabi na yung kababa ng mga supplier, para meron binabarat naman nila. Oo, yun ang alam ko, yun ang naririnig ko. Siyempre, sasabihin ng mga supplier namin na ay mga farmers na narinig ko, yun naman ang nababarat nila, yung palay nila. Dahil doon sa pinatupad na rice supplyan. Susunod sila, di ba? Ayun. Yeah, so nawala yung burden sa mga retailer na punta raw sa farmer. Yun ang script ngayon ng mga supplier ng bigas na binabanggit dito sa pwestong ito sa Marikina Public Market. So yan muna ang sitwasyon dito sa Marikina City Public Market para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito, si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pero hindi, may report di ba nitong nakaraan, Sherwin? Na bumaba rin ang presyo ng bigas sa Vietnam. Matapos na ipalabas yung EO39. So nagbaba rin sila. Paano naman nila na-i-connecta dun yun? Yun na nga. Pero magaling din naman ma-i-connecta man o hindi, pero bumaba. Bumaba ang... So ang Pilipinas pala nagdidikta ng presyo? Dahil tayo ang number 1 importer ng bigas. Samantala, si VP Sara daw Cumbachero ay may pahayag. Nagpapaliwanag kay Kuya Henry Uri tungkol sa confidential funds. RH7 Henry Uri. Come in, Henry! Jerry Anthony, pinasag na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pananahimik hinggil sa mga pangat sa kanya kaugnay sa issue ng 500 million confidential funds na request ng OBP para sa 2024. Sa statement na inilabas ng pangalawang Pangulo ngayong umaga, partikular na binweltahan ni Vice President Inday sina Senator Risa Ontiveros at Congressman Franz Castro ng A-Teacher Party List. Tinawag nito si Ontiveros na isang dramatista o magaling magdrama dahil hindi naman ito kayang patunayang iligal ang naging paggamit ng confidential fund noong 2022. Ginawa ni DP ang ganitong pahayag laban kay Ontiveros matapos ungkatin ng senador ang 121 million confidential fund ng OBP noong 2022 na nagamit lamang umano sa loob ng 19 na araw. Pagdating naman kay Castro, tinawag nitong sinungaling ng mababatas kasama ang iba pang miyembro ng Makabayan Bloc dahil sa pagpapakalat umano ng impormasyon na may kasinungalingan sa paggamit ng confidential fund. Pagdidiin ng Pangulo, nakakahiyang tanggapin naman ganitong pangat ni Senador Ontiveros at Makabayan Bloc dahil walang maipakitang ebidensya mga ito para patunayan ang kanilang maruming imahinasyon. Samantala, ipinaliwanag na rin ng Office of the Vice President na hindi iligal ang kanilang paggamit ng confidential fund at handa silang ipaliwanag naman ito sa isang masinsinang usapin sa Kongreso kung kakailanganin. Pinasalamatan naman ito, pinasalamatan ito ang pangalawang ang Pangulo ng Pilipinas na President Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, maging si Defense Secretary Gilbert Sodor at Congressman Estela Kimbo ng Marikina ay pinasalamatan nga ng pangalawang Pangulo dahil sa approval ng mga ito at pagsuporta sa paggamit niya ng confidential fund. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Henry Uri. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Henry! Sa ibang balita, tinukoy ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na may kakulangan sa kahandaan ng isa sa mga dahilan kung bakit marami ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Morocco. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Bacolcol na hindi maganda ang pagkakagawa ng mga gusali sa Morocco na gawa lang sa bricks na madaling gumuho.
Huling tinamaan ng malakas na 5.8 na lindol ang Morocco noong 1960s kung saan higit 12,000 ang nasawi. Struck at a time when people were still sleeping, 11 p.m. Local time po sa kanila. And then another reason, pwede po kasi yung mga buildings po kasi na are constructed from brick masonry, making them vulnerable po sa strong down shaking. Okay. And yung mga buildings po na collapse are very old. Yung iba nga date back from the 12th century pa. Yan po ang tinig ni Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS. Alas 7:23 ang ating oras, natukoy na ng PNP ang SUV driver na sangkot sa pinakahuling road rage and gun toting incident sa Valenzuela. Isang press conference ang ipinatawag ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian kasama ang PNP mamayang alas 11 upang tukuyin o pangalanan ang SUV driver na kinukumbinsi ng kanyang pamilya na sumuko na. Ito pala yung video. Taxi driver, yung pa yung ano? Yung nakagit-gita niya. Oo. Kaagad namang nirevoke ng PNP Firearms and Explosives Division ang lisensya ng baril ng road rage suspect. Natuntun na rin ng PNP ang taxi driver na sangkot sa insidente at inaasahan na magkakaharap ang dalawa mamaya. Ang panibagong viral road incident ay nangyari noong August 19 at makikita sa video na inilabas ng SUV driver ang kanyang baril at itinutok sa taxi driver na nangyari dyan sa Barangay Punturin, Valenzuela. Nagugat daw ang insidente ng makabangga ng SUV and taxi nang tangkain itong mag-overtake sa isa pang sasakyan at ang insidente ay nakuna ng video ng isang netizen na mabilis na nag-viral sa social media. Attorney Raymond Fortuno. Oo, ayan. No? Panibagong kaso na pwedeng hawakan. Panibagong kaso. Baka walang abogado yung taxi driver. O yung mga senador natin, pwedeng imbestigahan to. Hearing ulit. Hearing, para naman. Sayang naman kung wala naman silang ginagawa. Pwede namang mag-hearing ulit. Yan, si Attorney Fortun daw yung nag-share nung video. Ayan nga. Ayan, ayun pala, Oo nga, ayan na pala. Tama-tama. Ay, nako. Buhay. Chill-chill lang ha. Chill-chill lang. Huwag masyado mainit ang ulo. Ayan, Talagang talaga, ganyan sa kalsada. Maniwala kayo. Samantala, 7:25 ng umaga, dalawang babae ang binaril sa magkahiwalay na lugar sa Pasay City sa nakalipas na magdamag. Dead on arrival sa ospital ang isang babae ng barilin sa Pasay City kaninang alas 3 ng madaling araw. Ayon kay Kagawad Ricardo Pichay, naglalakad na ang babae sa Don Carlos Village nang biglang dumating ang dalawang lalaki at ito ay pinagbabaril. Samantala, patay din ang isang babae ng pagbabaril ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa Pasay din. Dito rin. Kagabi. Pasay din. Kinilala ang biktima na si Erica Dulaca, 41 anyos, residente ng San Juan. San Juan pala to ha. San Juan Street, Senatoran Lunsod. Akala ko ba Pasay? Ayon pa sa report, nakasuot ng full face helmets at jacket ang dalawang salarin. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga otoridad sa pangunguna ni Colonel Froy Uy ng Pasay para matukoy ang mga suspect na ito. Isang bangkay naman ng lalaki na nakasilid sa sako at nakagapos ang natagpuan sa madamong lugar sa Silang, Cavite. Sa ulat ng Cavite PNP, nakasuot ng kulay itim na short ang lalaki at walang suot na damit. Ang lalaki ay may tato sa kanang dibdib na may letrang U habang may nakasulat na Royal Vince at KSA sa kanyang balikat. Nagsasagawa na ng follow-up operation sa mga otoridad makaraang matukoy sa CCTV ang pagkakakilanlan ng mga suspects sa krimen. Viral ngayon sa social media ang video na makikitang pinunit ng kapitan ng barangay 5 poblasyon sa bayan ng Katubig, Northern Samar ang pinapipirmahan sa kanya na Certificate of Indigency. Kinilala ang chairman ng barangay na si Carlo Robes. Lumabas sa pahayag ng nag-upload ng video na papipirmahan sana ng kanyang nanay ang Certificate of Indigency na requirement sa scholarship program ng kanyang ina-applyan at ng kanyang kapatid.
Pero, tumanggi si chairman. Kaya ang kanyang nanay na lang ang nagpapirma. Ngunit pinunit ito ni Kapitan. Ang dahilan, katunggali sa barangay election ng ama ng mga nag-a-apply ng scholarship. Ayun nga pala. Ayun, talaga naman. Hindi lang pala isang pilas, kundi dalawa. Tatlo. 1, 2, 3, 4. At saka nila bukos. Para palang news item lang eh. Mother. Wala kasi si Greg eh. Si Greg. Kaya nasisingitan tayo eh. Greg, pumasok ka na, Greg. Pumasok ka na, Greg. Huwag ka na magtampo, Greg. Nagpapansit na si Mother. Nabatid na hindi ito ang unang pagkakataon na tumanggi si Robes sa San Jose del Monte, Bulacan. Robes pala eh. Napirmahan ang kanilang Certificate of Indigency dahil minsan na rin niya itong ginawa nung ma-ospital ang isa sa pamilya nang nag-upload ng video. Ayun. Walang ganoon. Pagka chairman ka ng barangay, chairman ka ng lahat. Kahit na ng katunggali mo sa politika. Ang totoo nung, kung pinirmahan mo yan, chairman, kung pinirmahan mo yan ng walang cheche boreche, ikaw na iboboto ng asawa. Baka yung asawa mismo sa mga anak, ikaw ang iboto Mahina din na tong si Chairman 5 yan yung mga... Ay, Robes pala. Yan yung mga nagiging kasi yung mga paghihiganti. Oo, yan ang masama. Yung pinaghihigantihan yung mga kalaban sa politika. Politics is addition. Yan, dapat pati kalaban mo, kaibiganin mo. Ayan. Susunod! Tito Bo! Sino itong komedyanteng baon daw sa utang? Nung nakaraan ganun din ang showbiz natin, na komedyante rin na nabaon sa utang dahil sa asawa. Ito, isa ring komedyante, sikat din ito at mahusay na komedyante na baon daw sa utang at nanganganib pang makulong. Nako! At meron tayong report tungkol sa sibuyas. Naku po, inang, eto na yung sinasabi natin. Kung nung nakaraan hirap na hirap tayo sa sibuyas at pagkamahal-mahal. Nako, ngayon daw ay tambak ang sibuyas sa Nueva Ecija. Nako! Nanganganib ng mga bulok. Ayan na naman. Ito na naman ang problema natin. Paulit-ulit na lang yan. Sino ba ang Agriculture Secretary natin? Paulit-ulit na lang yan. Ha? Sino ba ang Agriculture Secretary natin? Ba't nangyayari ito ngayon? Parang may nananadya, Mr. President Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:30. This time check is brought to you. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Iginit ng Transport Group na piston na hindi sapat ang 6,500 hanggang 10,000 one-time fuel subsidy sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Binigyan din ni Piston President Modi Floranda na 100 pesos ang nawawala sa arawang kita ng mga driver. Naniniwala si Floranda na dapat nang ibasura ng gobyerno ang oil deregulation law o repasuhin ang mga probisyon nito. Nanawagan sa gobyerno ang mga guro sa public schools na ibaba sa 57 ang kanilang retirement age upang ma-enjoy naman nila ang kanilang retirement benefits habang malakas pa sila. Ginawa ang hirit kasabay ng isinagawang motorcade ng 200 guro sa Mandaluyong sa pagdiriwang ng World Teachers Month. Pinaghihinay-hinay ng isang national security expert ang pamahalaan sa mga pahayag laban sa China. Ginawa ni Professor Romel Banlawi ang pahayag kasunod ng banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa China sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay Banlawi, bagaman naintindihan niya ang posisyon ng Pangulo sa paggiit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, dapat ay moderate lang ang mga komento nito. Pwede naman niya itong upuan ng lahat ng bansa na apektado sa agawan ng teritoryo upang humupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Naiintindihan ko yung posisyon na isinagawa ng ating Pangulo dahil niya pinapakita ng ating Pangulo sa buong mundo at sa mamayang Pilipino na hindi tayo
kusuko sa ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. At pero nakababahala ako sa binitawan niyang mga rhetoric kasi hardline, napaka-hardline ng ating position. Kapag hardline ka kasi sa isang territorial dispute at isang maritime jurisdictional conflict, yung prospect for negotiation and prospect for peaceful solution ay bumababa. Hirap din maging Pangulo ng Pilipinas, ano? Talaga. Pag naging hardline ka, may pupuna sa'yo. Pag nagpalembot-lembot ka dyan sa issue ng West Philippine Sea, may pupuna rin sa'yo. Kaya ganun talaga ang buhay ng isang Pangulo eh. Oo nga, ano. Ultimo nga Pangulo sala sa init, sala sa lamig. Ganyan din yung Pangulo ng TODA dun sa amin eh. Pagka pinapayagang mamasada ng gabi, maingay daw yung motor. Pagka naman walang namamasada sa gabi, wala daw masakyan yung mga tao. O kaya mahirap talaga maging Pangulo. Ay, nako. Kaya nga yung isang dating Pangulo, nakikipag-usap na lang sa natalong komandidatong Pangulo eh. Yan. Si dating Pangulong GMA ay nakipag-dinner with Vice President at dating presidential candidate Leni Robredo. Anong nakahatag daw sa plato nila? Politika sa Bicol. Aba! So, maanghang yun. Maanghang yun. Pero, Bicol Express. Ayan. Hindi daw po ginagamit na proxy war ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. Ito ang giniit ni US Ambassador to the Philippines, Senator Francis Tolentino. Ba't naman si Senator Francis Tolentino nagpapaliwanag nito? Ito po ang giniit ni Senator Francis Tolentino matapos sabihin ng ilang ekspertong pinoprovoke ng US ang Beijing at isinasangkalan nito ang issue sa West Philippine Sea. Paliwanag naman ni Chairman Tolentino ng Foreign Affairs o Foreign Relations Committee ng Senado, hindi lang naman Amerika ang sumusuporta sa Pilipinas, kundi ang iba pang dambuhalang bansa gaya ng Japan, Australia at European countries. Ang pagkuyugaan niya ng mga bansa sa China ay para ipakitang dapat itong sumunod sa 2016 arbitral ruling at sa UNCLOS. Puntahan natin ang mga sibuyasan dyan sa Nueva Ecija. Yan. Naku, nilalangaw daw. Nako. Nilalangaw bang sibuyas? Hindi siguro sibuyas yun. Baka ang nilalangaw doon, kumbatsero, ay yung nangaryadang kalabaw. At yung naire. At yung may-ari ng sibuyas. RH25, Grace Ansano. Coming, Grace! Nananatiling nakatingga sa mga cold storage ang mga red onions dito sa bahagi ng Nueva Ecija. Ito ang ipinahayag ng maraming magsisibuyas. Kaya naman, sakit ng ulo ang buwang-buwan pa rin nilang binabayaran sa mga cold storage. Nagpasaklolo na sila kay Nueva Ecija 3rd District Representative Rosana Vergara. Umaabot pa sa 3 milyong bag ng red onion ang nandito na nakaimbak sa iba't ibang mga cold storage sa Nueva Ecija. Bagamat ngayon, umaabot sa 75 to 80 pesos at ang ilan ay nasa 100 ang bentahan ng mga sibuyas na red onion sa mga bodega dito nga sa Nueva Ecija. Hindi umuusad ang paglalabas nito dahil walang traders na lumalapit sa kanila para bumili. Magkano, Grace? Magkano yung sibuyas dyan ngayon? Sa mga cold storage ay iniaalok na lang ito ng 75, 80 pesos at yung pinakamagaganda ay 100 pesos. 100. Pinagtataka naman ng marami, pumapalo pa rin sa 150 to 160 sa mga palengke. So malaki ang patong. Sa pagdinig nitong nakalipas na linggo, sinabi naman ni Congresswoman Rosana Vergara na ang Hindi ba artista yan? Hindi ba artista yung yan? Rosana Villegas? Hindi ba drama talent natin yan dito? Rosana Villegas. Siya si Congresswoman Ria Vergara. Ria! Yan ba yung Ria Vergara? Rosana ka pa kasi ng Rosana eh. Ikaw talaga, Grace. So ang sinasabi nila, may supply yung local to yung ani ng ating yung pulang sibuyas, mga kababayan diyan sa Nueva Ecija ay nakatenga sa cold storage. Di nagbabayad sila doon. Buwan-buwan nagbabayad per kilo. Nagbabayad sila. Tapos walang bumibili na trader.
Oh yes, kasi... bakit daw? Ito, isiniwalat sa pagdinig sa Kongreso nitong nakalipas na linggo, ang landed cost pala ng imported ay nasa 30 pesos lang. Yan ang sinabi ni Congresswoman Ria Vergara. Sino? Kung ikaw ay trader, kung ikaw ay mamimili, ano ang bibilin mo? Yung mas murang imported? Yan yung sinasabi natin Dehadong-dehado ang ating mga local farmers. Alam mo, Grace, wala namang masama sa importasyon Kaya lang, kapag kami ganyan, panahon ng anihan, alam naman nila kung kailan aani. Talaga. Ano man produkto yan, kasama na yung bigas, yung palay. Lalo to sibuyas, nasisira yan pagkatapos, alam mo namang aani, tapos magpaparating ka ng import. Hindi ba naman magbibigay ka ng permit para makapag-import? Hindi ba kawalang yaan naman yun? Kawalang yaan naman yun. Tama. Yan ang iyak ng ating mga kababayang mga magsisibuyas dito sa Nueva Ecija. Alam naman natin, Bungabong at ilang mga karatig, mga bayan ang number 1 producer pa rin ng sibuyas sa ating bansa. Ayaw nilang matulad ang masaklap na kapalaran sa garlic industry na pinatay at ngayon hindi pa rin nakakabangon. Kaya nga, sana huwag mo nang payagang makapasok ang mga imported, bilhin ng gobyerno ang mga nakaimbak pang mga sibuyas dito sa atin ng ating mga local farmers. Yun lang kanilang panawagan. Yan muna ang ating update ito sa RH25 Great Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Susunod! Tito po! Sino nga itong komedyante na malapit na raw damputin ng mga pulis? Nako! Sa dami ng mga pinagkakautangan. Laki ng problema pa rin yan. Sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Alas 7:42. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeeha! Hoy, Norvic Domingo ng Toyota. Yan. Quezon Avenue. Kumusta bang tropa natin dyan? Kumusta ba si Boss Franklin? Boss Franklin, wala ba tayo dyan? Marami ba hinihimas-himas na LC300 dyan? Alam mo ba kung Tsaka Bachero? Grandia Elite. Ang tindi pala nitong yung ilo-launch pa lang next year, yung Prado ba yun? Prado? Bakit? Yung Prado. Ngayon pa lang daw kung Bachero ang nagpareserba na, lalo na yung mga negosyante at mga politiko, nasa 500 na raw Ba, talaga, ano? Ibig sabihin, daming ang lakas ng benta ng mga high-end vehicles natin. May kilala nga ako, bumili ng Land Cruiser, ibinenta rin. Sobrang... Yan ang umita ng 1 milyon. Matalino yan. Ang galing. Yan ang talino. Yan ang matalino yan. Kung sino man yan, dapat gayahin natin yan. Baka pwedeng makontak yan. At doon sa mga taga Ilocos na imbagabigat kada kayo amin po. Agreeing kayon. Abay ngayong araw na to pala walang pasok diyan sa Ilocos. Bakit? Dahil September 11, birthday ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. The Real McCoy, kumbachero. At ang Alliance of Concerned Teachers daw galit. Dahil sa may direktiba daw ang DepEd na baguhin ang yung terminong diktadurang Marcos, ang tawag na lang ay diktadura. Sa grade 6 na social studies na syllabus. Yung burahin sa mga materials. Wag daw idugtong yung Marcos sa diktadura. Ganon? Ay nako. Kaselo Lagmay. Magandang morning. Ayan, At kay Buboy Hamor ng Sorsogon na nagbe-birthday ngayon. Magandang morning, Kuya Chito Paz, Engineer Chito Paz ng Quezon. Magandang morning. At kay Ninong Dong Tolentino, kumusta naman dyan sa Central Luzon? Ayan. Sino ba yung comedian na sikat at mahusay? Sabi ni Morley, pero ngayon ay malapit na raw damputin na parang kuting ng mga polis. Sino yan? Ihatid sa atin ng ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes!
magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre pa sa dalawang papabol, Hagabol, Yamabol, Katunying at Kacherry. Uy, nako, natin sino daw, nakakaloka at super mega nakababaliw itong komedyanting aktor. Abay, malapit na nga itong damputin dahil imbierna ang isang businessman. Uy, kasi nga naman tagal-tagalan itong hindi nakakabayad at hindi anak bayad, walang maibigay. Hindi lang yun. Santambak pala ang mga inutangan itong mga kaibigan at ang dahilan kung bakit hindi makabayad ay nalululong ito sa sugal. Nako, yan na. Parang katulad din pala yun ng isa pang komedyan. Yung isa pang komedyan na nalulong din sa sugal. Ito, grabe. Ito talaga sa pagsisugal. Kaya naman, ang dami-dami niya ng inutangan. Sabi nga ng ating source, mag-ingat-ingat siya dahil pag hindi na ako talaga nakapagpigil, demanda na ang aabutin niya. Kasi naman, kapag ito na sinisingil na, tatawa-tawa lang ito, dinadaan sa komedyante, sa paakil-akil, magganon. Kaya yung nagloloka na ngayon yung mga pinagkakautangan niya. Mga magkano na raw inabot na utang? Milyon na pinagkakautangan ito sa isang brokery. Wala bang kita yan? Wala bang show ngayon yan? May mga show siya, pero dahil sa may bisyo nga siya, nasa-short siya. Mas malaki pa ang ginagastos kaysa sa kinikita. Oo, kapag naging short lang nga daw ang kaisipan ng ating source at hindi niya nilong o hinabaan ang kanyang pasensya. Malamang. So mayroon na siyang long list of pinagkakautangan. Kasi na-short siya ng pambayad. Oo, may long list o pinagkakautangan na siya na hindi mabayad-bayaran dahil sa nalululong sa pagsusugal. Alam niyo, yung sa lahat, kung gusto mo talagang magka-loko-loko buhay mo, malulong ka sa sugal. Talaga. Yun na. Yes, ang husay pa naman yan, di ba? Yung komedyante, hinahangaan nating comedian yan. Meron nga tayong kilala, Morley, yung buti nga nakabawi, si Bayaw. Dati nalulong sa sugal yun eh. Ganun ba? Oo. Tapos bigyan nanutok ng barel? Bayaw. Di ba, iba talaga pag sugal, kumbatsero? Oo, talaga. Magkakasanla-sanla ka ng bahay dyan. Sugal at droga at pambababae o panlalaki ang pinakamatinding kalaban ng financial ng isang tao. Yung pagkakasabi mo with authority, Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Sa kauna-unahang pagkakataon, naghari ang Germany sa FIBA World Cup. Pinulbos ng mga Aleman ang Serbia sa final match nito Linggo sa Mall of Asia Arena, 83-77. Kinangkapan ng Serbia na humabol sa huling bahagi ng laro sa pinagsanib na pwersa ni Alexa Abramovic at Marko Guduric. Pero kumamada si Dennis Schroeder ng 28 points at tinepok ang tsansa ng Serbia sa pamamagitan ng isang dagger ng layup. Iuwi ng Serbia ang silver medal habang nakuha ng Canada ang bronze matapos namang patumbahin sa overtime ang Team USA, score na 127-118. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, alam nyo bang epektibo ang ketogenic diet para tulungang maging normal ang buhay ng mga batang may epilepsy? Ayon kay Maria Eloisa Villarraza ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, lumilitaw sa mga pag-aaral na 50% nababawasan ang seizure ng mga batang sinasalang sa medical keto diet. Paliwanag niya, karaniwang mataas sa carbohydrates ang tradisyonal na diet habang fats naman ang source of energy ng keto diet. Ayan.
Pinayuhan ni Villarza mga magulang na kumonsulta muna sa professional para maidisenyo ang kailangang keto diet ng anak nilang may epilepsy. Nilalabanan din ng keto diet ang diabetes, cancer at Alzheimer's disease. Sa ibayong dagat, ito pinaghigantihan talaga ako ni Jane dito. Naglunsad ang Russia ng panibagong pag-atake sa kabisera ng Ukraine na nagpabagsak sa infrastruktura sa ilang distrito ng Kiev. 25 air defense systems ng Ukraine ang nasira sa 23 Iran-made Shahed drones attack ng Russia sa Kiev. Sa Shevchenkivsky district, yan na yung anong district naghiganti na sa akin si Anong district yan? Sa Shevchenkivsky district. Nasunog ang apartment dahil sa pagbagsak ng debris ng drone kung saan isa ang naitalang sugatan habang may sasakyan ding napinsala bunsod ng missile o drone attack. At balita rin na nakipagkita ang ilang opisyal ng Russia sa North Korean officials para doon naman mag-import ng mga kanyon at bala ng kanyon. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Hi! Uy, gumagandang panahon pero minsan may ulan pa rin, minsan na araw. Kaya baka may mga kailangan ng palitan sa inyong mga bubong, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Magandang umaga at happy birthday kay Kuya Bongku. Kuya Bongku, wala ba tayong hamon dyan? Uy, yung mga gustong bumiyahe, sobrang stress na ba kayo? Kung gusto nyo na less stressful na biyahe, ito yung bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Mahaba man ang biyahe, bawas stress naman sa kaiisip ng mataas na presyo ng gasolina. Oo, tulad bukas, tataas na naman. Dahil dito sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, mas pinababa ang fuel consumption, tipid sa gasolina, hatid ng 1.5 turbocharged engine at makabagong 48-volt hybrid system. At meron din to kumbatserong panoramic sunroof na sakto sa mga scenic drives mo. Wow. 12.3 inches na LCD instrument cluster, wireless mobile phone charger, at 6 na SRS airbags para safe ang bawat Cherry drive. Yun. Ngayon, kung marami kang bitbit at kailangang ikarga, sagot ka ng auto trunk release function ng bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Panalo talaga ang advanced features nito. Kaya naman kung gusto mo na masubukan itong bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, pumunta lang sa kanilang website, cherryauto.ph, o kaya naman puntahan ang saan mang Cherry Auto dealership. Tara na! Yon! Attorney Ronnie Hiron, magandang morning. Hey, at si ating Annabel Tapalya, magandang morning. Attorney Ronnie Hiron, tawagan kita mamaya. Aha. Meron tayong meron akong pag-ibig sa'yo. Ayun. Pag-ibig ko'y totoo. Ayan. Ka Jerry Labasan na laging nakatutok dyan sa atin sa Laguna. Magandang morning. Magandang morning. Kuya Alan Gomez ng Vietnam, magandang morning. Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! And kids growing up in the heartland.